Habang pumapadyak sila ay nabanggit ni Onoda na nadaanan niya si Midesuji na nakatamba na sa gilid ng kalsada, pero ang tanging nasabi na lang ni Ima Izumi ay muntik na rin siya. Pagod na umano ang katawan niya at dagdag pa sa pahirap ang mad-ulash na kalsada dahil sa ulan, pero sa kabila ng lahat ng iyon ay nagpatuloy pa rin siyang pumadyak para makalayo hanggat kaya niya. Mukha rin umanong ang team ang nagtulak sa kanya para magpatuloy, at pakiramdam niya ay hindi siya pwedeng matalo hanggat suot niya ang jersey na iyon. Maya-maya pa ay sinabi ni Ima Izumi na malapit na silang makarating sa huling 2 kilometro, ngunit sabay silang nagulat ni Onoda nang bigla nilang maramdaman ang malakas na presyon na nanggagaling sa likod nila. Papakilala ko lang sa inyo ang napakagandang application na palagi kong ginagamit sa panunood ng mga bagong anime, ito nga pala ang Usini. Ang kagandahan sa application na ito ay hindi lang anime ang meron din dito movie series at sports. Kaya kung naghahanap ka ng application na maganda ay i-click nyo lang ang nasa pin comment dyan sa ibaba, salamat. Samantala, habang nasa may finish line ay tuwang-tuwa sina Aya at Seidetoki nang marinig mula sa announcer na 2 taga-Sohoko ang kasalukuyang nangunguna sa karera. Mangiyak-ngiyak naman si Sugimoto habang sinasabi kay Koga na kahanga-hanga talaga si Ima Izumi, at bagamat hindi pa tiyak pero mukha umanong ang mga iyon ang magtatapos sa una at pangalawa sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan ng mga iyon kahapon at noong isang araw. Ganoon din ang iniisip na mangyayari ni Danchico, kaya sinabi nito sa sarili na malakas talaga ang team ng Sohoko at sa susunod na taon ay pinapangarap nito na makasali sa Inter-High suot ang jersey ng paaralan. Natutuwa naman si Koga para kay Ima Izumi dahil ngayon ay nakikita niya na malaki na ang ipinagbago niyon mula sa dating pagiging makasarili. Maging kina Naruko at Onoda ay ganoon din ang tingin ni Koga kaya masaya siya para kina Aoyagi at Teshima, dahil ang tapang na ipinakita umano ng mga ito ang siyang nagpapatatag sa mga iyon. At para sa natitirang huling 2.5 na kilometro ay ipinagdasal ni Koga na sana ay walang mangyari. Lingid sa kaalaman nila na ng mga oras na iyon ay pagod na ang mga binti ni Ima Izumi kaya hindi na ito makapadyak pa ng mabilis, pero dahil sa nararamdaman nilang matinding presyon sa likod ay pinaarangkada na ni Ima Izumi si Onoda ng mag-isa. Nag-alinlangan si Onoda na sundin ang utos sapagkat nais nito na silang dalawa ni Ima Izumi ang unang makatawid sa finish line para kay Naruko, nang biglang lumitaw na sa kanilang likuran ng 2 taga-Hakone Academy. Agad na itinulak ni Kuroda ang likod ni Manami, at sa isang iglap lang ay naunahan na nito sina Onoda. Dahil doon ay pinakilos na ni Ima Izumi ang ating bida sapagkat ito na lang umano ang makakagawa ng paraan ngayon. Ngunit sa halip na umarangkada na ay naalala pa nito ang ipinangako ni Manami nung unang araw ng Inter-High na magkarera sila at ibigay umano nila ang lahat ng kanilang makakaya. Hindi lubos akalain ni Onoda na ngayon pa magaganap ang karerang iyon kung kailang naroon na sila sa mahalagang sandali kung saan magpapasya ang resulta ng lahat ng pagsisikap. Dahil sa mga sinasabing yun ni Onoda ay naiinip na si Ima Izumi kaya itutulak na sana niya ang likod nito nang bigla niyang maalala ang sinabi noon ni Makishima. Noong nag-insayo sila ay nababagalan siya kay Onoda pero pinayuhan siya ni Makishima na hayaan lang niya si Onoda, sapagkat kahit ganoon ay makakahanap pa rin naman umano ito ng kasagutan at magpapatuloy sa pag-usad. Ibinaba ni Ima Izumi ang kanyang kamay, at hindi nagtagal ay sinabi na nga ni Onoda na kikilos na siya bagay na ikinatuwa nito. Dahil handa na si Onoda ay muling itinaas ni Ima Izumi ang kanyang kamay para itulak ang likod ni Onoda nang sa gayon ay madala nito sa finish line ang kanilang jersey. Naramdaman ni Ima Izumi ang tumaas na presyon galing kay Onoda, at saka ito umarangkada para habulin si Manami. Manghang-mangha naman ang mga manunood sa sobrang bilis ni Onoda sa pag-akyat, hanggang sa maya-maya pa ay maabyutin na nito si Manami na magaling din pagdating sa akyatan. Nagkaroon sila ng mixing usapan kahit na may maliit pang agwat sa pagitan nila, pero hindi nagtagal ay mas binilisan pa ni Onoda ang kanyang takbo nang sa gayon ay masimulan na nila ang kanilang karera. Hindi nagtagal ay narating na nila ang huling 2 kilometro at doon na nagsimula ang kanilang laban patungo sa finish line. Dahil doon ay mas naging kapana-panabik para sa mga tao ang kanilang panunood hanggang sa ibaba na ni Manami ang zipper ng jersey nito upang maibigay umano nito ang kanyang buong lakas sa sandaling iyon na hindi na nila mararanasan pa muli. Nang mga oras na iyon ay ramdam na ramdam ni Onoda ang matinding espiritu ng pakikipaglaban ni Manami, pero sinabi nito sa kanyang sarili na kailangan niyang mag-focus at maging mas malakas. Bago ang Inter-High, binigyan muna ni Mr. Pierre ng bakasyon ang team ng Sohoko para makapag-relax umano ang mga ito mula sa matinding pagsasanay. Doon ay napahiwalay sa karamihan ang tatlo ni Ima Izumi, Naruko, at Onoda dahil sila lang ang binigyan ni Mr. Pierre ng tiket papunta sa aquarium. Nung una ay nagreklamo pa si Naruko at sinabing hindi na naman sila mga bata para mag-enjoy sa aquarium, pero nang makarating sila sa loob ay mas tuwang-tuwa pa ito kesa sa dalawa. Maya-maya pa ay sinabi ni Onoda na bibili muna siya ng maiinom nila, at habang naglalakad na pabalik ay malalim ang iniisip nito tungkol sa pagpapabuti ng team nila, nang bigla siyang mapahinto dahil hindi niya na alam ang daan pabalik kina Ima Izumi.
Agad na hinanap ni Onoda sa kanyang bulsa ang cellphone niya pero naalala niya na naiwan niya nga pala iyon sa kanyang bag kaya nagsimula na siyang matarante at nahulog ang mga dala niya. Habang pinupulot ang mga iyon ay may biglang nag-alok sa kanya ng cellphone, pero laking gulat niya nang makita na si Monami iyon. Pareho silang hindi makapaniwala na nagkita sila sa lugar na iyon kaya natawa na lang sila sa hindi inaasahang pangyayari. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng maiksing pag-uusap kung saan sila nagkaroon ng pangako sa isa't isa na magkakarera sila sa darating na Inter-High. Sa kasalukuyan ay tandang-tanda pa ng dalawa ang pinag-usapan nilang iyon, at sinabi ni Monami na ang pagkakatagpo nila ng araw na iyon ay naging isang kapalarang hindi na matatakasan ngayon. Sa natitirang huling 1.7 na kilometro ay pumadyak ng todo si Onoda dahilan para maungusan nito si Monami, ngunit sa halip na mabahala ay nakatawa pa si Monami habang iniisip na hindi niya inaasahang makakasabay si Onoda sa bilis niya. Hindi nagtagal ay nagpalit na ng gear si Monami sabay arangkada kaya nagawa ulit nitong mauna kay Onoda. Dahil doon ay nasambit ni Onoda sa kanyang sarili na malakas talaga si Monami, pero naalala niya ang sinabi sa kanya ni Ima Izumi na palakasin niya lang ang loob niya. Samantala, hindi naman makapaniwala si Tudo na sina Monami at Onoda na naman ang naglalaban sa huling araw ng Inter-High, at sinabing baka ang dalawang iyon ay kagaya nila ni Makishima na nakatadhana sa isa't isa. Sa tansya nito ay makakarating doon sina Onoda at Monami sa loob lamang ng 10 minuto, pero para umano sa dalawa ay para iyong walang hanggang laban habang pasan-pasan ang responsibilidad. Gayunpaman, malaki ang tiwala ni Makishima kay Onoda, na ng mga oras na iyon ay pilit na sumasabay sa bilis ni Monami. Ngunit sa muling pagpapalit ni Monami ng gear ay unti-unti na itong nakakalayo kay Onoda na nakakaramdam na ng hirap sa paghinga dahil sa nipis ng hangin sa parteng iyon. Namamanhid na rin ang mga daliri nito, pero naalala niya ang sinabi ni Teshima na kapag nahihirapan na sila ay isipin lang nila na nasa pareho lang naman sila ng sitwasyon ng kalaban at huwag ikumpara ang sarili sa nakasanayang galing. Dahil doon ay nagkaroon ng determinasyon si Onoda kaya sa isang iglap lang ay nagawa nitong malumpasan muli si Monami. Hindi nagtagal ay narating na niya ang huling 1.5 na kilometro at siya na ang kasalukuyang nangunguna kaya sinabi nito sa kanyang sarili na kailangang mapanatili niya ang ganong bilis. Ginagawa iyon ni Onoda para sa kanilang buong team, bagay na hinangaan ni Monami sabay na alala nito kung paano rin ginagawa ni Kuroda ang lahat para sa kanilang team sa kabila ng sobrang pagod at matinding pananakit ng kalamnan. Anong kwentong bisiklete nyo? Comment nyo lang sa ibaba.